Okay guys, today mag-unbox tayo at titignan natin kung paano gamitin itong Contour Next One. So ito, USB no, parang USB lang siya. Pero ito ay ginagamit pang sukat ng blood glucose. So sa mga may diabetes, sinusukat yung mga sugar natin kung mataas ba o mababa. So how to start this one? So, kung sabi ng doktor na mayroon kayong diabetic, or kahit na wala kayong diabetic pa, kung hindi pa kayo pumupunta sa doktor, you can just go buy like this sa pharmacy. No need of doctor prescription dyan para matest ninyo, lalo na kung may line kayo ng diabetic, matest ninyo kung mataas at mababa ang yung sugar. Alisin ko sana to. Ayan. So, see? So, ito daw ay up button. So, press natin, scroll up and down. Tapos, okay button. Tapos, dito ilalagay yung test strip. Tapos, mayroon tayong ito. Blood sample. Ito yung tinatawag na test strips. Screen. Test strips, ilalagay dito. Test result, dito. Time and date, date and marker. Set new to set the time. So, yan, mag-a-appear yan. Now, basahin lang natin to. And then, press again. Okay. So, press natin yung okay. Avoid use of electronic devices is very dry environment, especially use Contour Next. 1 meter has been pressed and locked to display result in millimoles of glucose. This one is millimoles. Itong mmol is millimole. Millimoles of glucose per liter of blood. Results in millimole per liter have a decimal point. Results in milligram per deciliter do not have a decimal point. Example, 5.2 or 93. Check your display screen to be sure the results are shown correctly. If not, the Contour Next One blood has measuring range of 0.06 millimole to 33. Wow. Imagine hanggang 33 yung millimole. 3:47 p.m. Month and date na lang yung mga. Then just, so yung up and down yung choices, and then i-press mo yung okay, yung gitna. Now setup is complete. You are ready to test your blood. So on, yan, nag-green na, on. I-discover din naman natin ito. Ito din naman ang kanyang kwan. So, pasensya na, mabagal ha, kasi bago din lang ako dito. So, glucose test strips. So, mamaya na to. Let us see. Oh. So, ito yung reset handle, lancet ejector, lancet holder, so holder, paano to? Let's see. Oh, so ito. Tapos ito yung sure. So ito, kung magkatugma itong black and white, off, lock pala. Tapos dito, igaganyan, iikot mo counterclockwise. Protection cap, white band. So ito yung white band. And then end cap dial. So 4, 5 yung needle, gaano ka lalim kapag tatama siya dito. So kung tinest ninyo yung 1 tapos walang blood na lalabas, maybe sa 2 or sa 3 hanggang mayroong blood na lalabas. So, unlock the end cap. So sabi niya pala dito, magka-click kung magka-click. Alam ko kung marinig niyo.
Tapos ito, ang lancet, rotate the cup. So, this is the cup into 1/4 turn. Ganyan lang daw siya. But do not remove the cup. Paano yun? Rotate but do not remove the cup. Insert the lancet firmly into the lancing device. Push until the lancet comes to a complete stop. Carefully twist off the round protective cap. Save the cap for disposing of the lancet. This one, and there's the needle already. Here's this needle. Reserve daw ito kapag magpapalit. Kung mag-isa mo lang din naman na gumagamit nito, kahit hindi ka laging magpapalit. Pero kung iba yung gagamit, kailangan mong magpalit nitong needle lagi. So, ito, i-reserve mo daw ito para ibalik mo doon para walang matusok. For safety. Tapos, balik mo na naman siya, magka-click. So, magka-click. Ganon daw. Then, rotate the end cap dial to adjust the puncture depth. So, puncture depth. Yung kalalim, the amount of pressure applied to the puncture site also affects puncture depth. So, ito yung pinakamababaw, 1, shallow, and deepest yung 5. Yung 5. Pull back the reset handle to remove the lancing device. Pull back. So, isubukan ko muna itong 3. Tapos, pull back, sabi niya. Dito sa back. Pull back to reset the handle. Okay. The release button is raised when the lancing device is firm. Press the lancing device firmly against the side of... Yan. Tapos, if the device does not puncture, reset by repeating step 4. So, kung hindi daw siya hindi lalabas yung dugo, so, ililipat nyo itong kwan. So, ilalagay ko na itong test strips dito. So, I don't know if you're going to see. So, yan, nag-light. Nag-light. Tapos, makikita ninyo yung battery. I think it needs to be charged. I don't know. Ito. Mayroong battery siya dito. Hindi ito chargeable. May battery siya dito kung mabubuksan. And then, 3:56 p.m. 10:11:24. So, tama yung date at saka kwan. Now, titest natin ang ating finger. So, linagay ko sa 3. Let us see. Masakit! So, pre-ness ko pala ito. So, 3 yun. So, if you're going to see yung 3, hindi ata masyadong lalabas yung blood. Hindi siya masyadong lumabas. So, I have to try to squeeze. So, I need to move that one. So, yan, may blood na. So, ganyan lang ata to. Kasi yung makikita niyo yung dulo. Nabahan ako. Oh my God. So, yan ay 9.3. Tama ba? Hindi ko kung nakikita niyo yun. 9.3. So, mataas ang aking blood sugar. 9.3. Hindi ako nagkakaproblema after eating. Normal yung blood sugar ko. Hindi siya tumataas. Nagkakaproblema ako yung morning. Yung fasting glucose ko. Ang fasting glucose ko 9 din sa umaga. Yun, hindi ako kumain ng ilang oras sa gabi dahil tulog na ako. So, doon ko masasabi na mataas ang aking blood. Pero pagkatapos kong kumain, wala namang problema. Hindi tumataas ang aking blood sugar. So, for today, so, I'm on low carb diet or keto diet or sometimes nagmi-meat alone lang ako. So, or carnivore na sinasabi, plain meat or plain egg at cheese. Yeah. So, nung una kong turok ng aking kamay nung
pumunta ako sa doktor is 18. So, imagine an 18. So, ngayon bumababa. At least, nagiging 9 na siya. And that is 2 months ago. 18 yung una nga. 18. Imagine 18. Yan. Dahil sa kunting pagbabawas ko ng mga carbs at saka sugar. Pero still, matakaw pa rin ako. Nakikita ko ang mga pagkain, nagpupulot-pulot ako ng mga pagkain. So, still mataas pa rin sa akin. So, yan. Sisiyan siya. Alright, so, ito. Ito yung tinatawag na contour. Next, ipapakita ko sa inyo yung dati. Ang nangyari kasi dito, nagkamali yung ano na yun, yung pharmacist nang binigay sa akin na ganito, na strips. So, binigyan niya ako ng free na ganito. Dahil wala na yung dati. Binalik ko kasi yung una kong ginagamit kasi. Ito naman ay One Touch. Very Flex. Okay. Ang problema ko lang, bibili na naman ako ng bagong ganito. Samantalang ito, marami pa akong needle niya. So, maghahanap na lang ako sa ibang pharmacy ng parang tulad nito, kung mayroon. So, dalawa na ang aking blood glucose tester. So, this one. Tago natin sa ating tapos itong USB niya. Tapos itong libreta niya. Ewan ko paano ko. So ito yung bag niya. Tapos ito naman yung isa. Thank you. So I hope makatulong someday kung wala kayong pamphlet.